Happy Sunday School! At syempre, tayo muna ay manalangin. Umunahan tayo ni Ate Lian sa ating panalangin. Tayo ay manalangin, mga kids. Dad, thank you po sa araw na ito. Sa love niyo po kami. Sa love niyo din. Love namin po kayo. Sana dami kami ito na. In Jesus' name, Amen. Amen! Salamat, Ate Lian, sa ating panalangin. At dahil dyan, mga kids, it's music time! Forgive, forgive, forgive one another. This is what we should do. Forgive, forgive, forgive one another. Even as God has forgiven you. Forgive, forgive, forgive one another. This is what we should do. Forgive, forgive, forgive one another, even as God has forgiven you. Let's sing it. 70 times 7, we should forgive one another. Sisters and brothers, loving each other, we should forgive one another. Forgive, forgive, forgive one another. This is what we should do. Forgive, 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 forgive one another, even as God has forgiven you. Always Forgiving, always forgiving, ready to make a new start. Loving each other with all our hearts, we should forgive one another. Forgive, forgive, forgive one another. This is what we should do. Forgive, 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 forgive one another, even as God has forgiven you. Forgive, forgive, forgive one another, even as God has forgiven you. Good job, Monkey. Kids, ano ang gagawin mo kapag ang iyong favorite toy ay hiniram ng kaibigan mo? Ipapahiram mo ba? It's a good thing na kapag hiniram ng kaibigan mo, yung favorite toy mo ay ipahiram mo. Natutuwa si Jesus. Kaya kahit anumang bagay na meron ka, kahit na ito'y paborito mo pa, kung ito'y hiniram, maaari mo itong ipahiram. Ito naman, ano ang gagawin mo, mga bata, kung ang super favorite toy mo ay hiniram ng kaibigan mo, pagkatapos pinahiram mo nga siya, kaya lang hindi niya naingatan at ito'y nasira. Shit! Oh, no! Nasira! Iiyak ka ba? Magagalit ka sa friend mo. Ako, mga kids, ang lesson natin ngayong araw about sa forgiveness. Sabihin nyo nga, forgiveness. O
pagpapatawad sa Tagalog. Patawad sa Tagalog. Malalaman natin kung ano ba ang sinasabi ni Jesus doon sa bagay na tungkol sa pagpapatawad. Kung meron bang mga tao na nakagawa sa atin ng kasalanan, katulad na lang dun sa may lesson, dun sa may sinabi ko sa inyo kanina, yung nasira yung favorite toy mo, o yung nasira yung pinaka gustong-gusto mong bagay, ay nasira ng kaibigan mo, hindi niya ito iningatan. Ano ang mararamdaman mo? Ano ang gagawin mo? At ito naman ang suggestion ni Jesus na gawin mo. Para nang makinig sa story! This is now a story time. Siya si Jesus. Hello! Ang anak ng Diyos at tagapagligtas natin. Noong siya ay nabubuhay pa sa mundo, itinuro niya sa lahat ang tungkol sa love ni God at nagpagaling rin siya ng mga may sakit. Gumawa siya ng napakaraming himala katulad ng paglakad niya sa ibabaw ng tubig. Bumuhay rin siya ng mga patay. Isang araw, kausap ni Jesus sa kanyang mga disipulo nang tinanong siya ni Peter, Panginoon, ilang beses po patatawarin ang kapwa ko na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Hindi 7, kundi 77 ulit. At nagkwento si Jesus. May isang hari na nagpasyang pagbayari ng mga servants niya na may utang sa kanya. Habang ginagawa ito ng hari, ay mayroon isang servant na may utang na napakalaki sa kanya. Nasaan na ang iyong bayad? Hindi makabayad ang servant, kaya inutos ang hari na ibenta ang servant at ang kanyang buong pamilya upang maging kabayaran. Ngunit nagmakaawa ang servant sa hari. Maalis, mahal na hari, patawarin po ninyo ako. Babayaran ko po ito sa tamang panahon. At dahil doon, naawa ang mahal na hari sa kanya at pinatawad siya. Maraming salamat po, mahal na hari. Subalit, nang iwan ng servant ang hari, pumunta siya sa kapwa niya servant na may kaunting utang sa kanya. Babayaran mo ko. At sinunggaban niya ito at sinakal niya ito. Nang hingi ang kapwa niya na servant ng konting panahon para mabayaran ng kanyang utang. Subalit hindi nagpatawad ang servant, kundi ipinabalanggo pa niya ang servant na may maliit na utang sa kanya. Nang makita ito ng ibang servant, nalungkot sila at pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. At dahil dito, nagalit ang hari at pinatawag ang servant na pinatawag niya. Ikaw, napakasama mo, pinatawad kita dahil nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat ay maawa ka din sa iyong fellow servant katulad ng ginawa ko sa iyo? Sa galit ng hari, pinarusahan niya ang di marunong magpatawad na servant hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng kanyang pagkakautang. Kaya sinabi ni Jesus, ganyan din ang gagawin ng aking Ama sa inyo kung di kayo magpapatawad sa inyong kapwa. Ngayon tapos na natin yung mga story, mga kids. Ngayon, dadako na tayo sa ating mga katanungan. Para sa unang tanong, ayon kay Jesus, na sinagot niya kay Pedro. Kay Peter, ilang beses daw dapat patawarin ang ating kapwa? Tama! 77 times. Sa ibang salin ng Biblia, ito ay 70 times 7. Bahala na kayong i-compute kung ilan yun, ha? 70 times 7. Na ang ibig sabihin, dapat patawarin daw natin ang ating kapwa nang walang katapusan. Pangalawang tanong. Mula dun sa story natin, pinatawad ng mahal na hari
sa kanyang utang yung servant na may utang sa kanya ng malaki. Subalit, ano naman ang ginawa nung servant doon sa kapwa niya, servant na merong maliit na utang sa kanya? Hindi niya ito pinatawad. Anong ginawa niya? Sinakal niya ito. Para sa pangatlong tanong, bakit nagalit yung hari doon sa kanyang servant na hindi marunong magpatawad? Bakit kaya? Kasi nga, pinatawad ng hari sa malaking pagkakautang niya yung servant. Kaso, yung servant na pinatawad niya ay hindi pinatawad yung servant na isa na may utang dun sa servant. Magulo, no? So, hindi lang nagpatawad yung pinatawad ng hari sa servant. At dahil doon, nagalit yung mahal na hari. Alam nyo, kids, gusto din ni Jesus na tayo ay magpatawad. Yun yung requirement sa atin. Patawarin natin yung mga tao na nakagawa sa atin ng masama. Kahit ilang beses pa ito. Ang hirap naman nun, teacher ka. At paano yun? Tama kayo dyan. Mahirap nga yun. Pero, pag tayo'y nahihirapan, sinong hinihingan natin ng tulong? Si Jesus, di ba? Kapag tayo'y nahihirapang magpatawad, ipanalangin natin kay Jesus na lagay sa puso natin ang pagpapatawad. At kapag alam nyo ba mga kids, kapag di tayo marunong magpatawad, mapupuno yung puso natin ng galit at dahil dun, pumapangit tayo. Diba? At katulad din ng sabi ni Jesus, parang katulad nung dun sa story natin, yung mahal na hari ay parang ang Panginoon. Sumisimbolo siya sa Panginoon. Hindi ba tayo rin ay nakakagawa ng masama laban kay God? Pero, pinatawad niya tayo ng paulit-ulit. Ganon din tayo, mga kids. Dapat matuto tayong magpatawad. Matuto tayong mag-forgive. Okay? Tara na at i-recite natin ang memory verse ngayong araw na matatagpuan sa Matthew chapter 6 verse 12. Forgive us the wrongs we have done, as we forgive the wrongs that others have done to us. Isa pa! Matthew chapter 6 verse 12. Forgive us the wrongs we have done, as we forgive the wrongs that others have done to us. For the last time, Matthew chapter 6 verse 12. Forgive us the wrongs we have done, as we forgive the wrongs that others have done to us. Very good! Para sa ating activity, magbibigay kami sa inyo ng sitwasyon na kung saan sasabihin nyo kung ang sitwasyon ba na yon ay nagpapatawad o hindi nagpapatawad. Ready na ba kayo? Okay, para sa unang sitwasyon, kung mayroong isang nag-ala sa'yo, pagkatapos nakagawa sa'yo ng bad at nagalit ka sa kanya, sabi mo na patawad mo na siya. Kaya lang, nung siya ay
Nadapa. Ikaw ay natuwa. Ano sa tingin mo? Ito ba'y pagpapatawad o hindi pagpapatawad? Tama. Hindi pagpapatawad kasi dapat hindi tayo natutuwa kung napapahamak yung mga tao na nakagawa sa atin ng bad. Kasi mahal natin sila na dapat. Kung tayo ay kung napatawad na natin sila. Para sa pangalawang sitwasyon, kung may nag-sorry na sa inyo, nag-sorry siya sa'yo, tapos ano, sige, tinatanggap ko yung sorry mo. Pero hindi na tayo magbabalik sa dati nating pagkakaibigan. Sige na, papatawarin na kita, pero hindi ko kalilimutan yung ginawa mo sa akin. Sabihin niyo ba? Ito ba ay totoong pagpapatawad o hindi pa rin pagpapatawad? Tama. Hindi pa rin pagpapatawad. Alam niyo mga kids kasi, ang totoong pagpapatawad ay naibabalik yung totoong pagkakaibigan muli. Kinakalimutan totally yung mga nagawang bad sa'yo. Kasi ganun din si Jesus. Kinakalimutan niya yung mga ginawang bad natin sa kanya. Totally. Para sa huling sitwasyon, kung ikaw ay may nagkasala sa inyo, tapos pinag-pray mo na lang siya at humingin at sinabi mo kay God, pinapatawad mo lang po siya. Pagkatapos, kinaumagahan, nag-share ka pa ng blessing mo sa kanya. Ito ba ay pagpapatawad o hindi pagpapatawad? Tama! Ito ay pagpapatawad. Very good. Ngayon mga kids, alam nyo na kung ano ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Totoong pagpapatawad. At yun ang gusto ni Jesus sa atin. Ang totoong magpatawad tayo sa mga taong nakagawa sa atin ng bad. Kung meron, kasi yun yung gusto ni Jesus na gawin natin. Okay ba yun mga kids? Manalangin muna tayo. Panalangin natin, natulungan tayo ni Jesus na laging magpatawad. Diba, Rian? Papa. Ayan. Hingin din natin sa Diyos. At mag-release din tayo ng pagpapatawad para dun sa mga taong nakagawa sa atin ng bad. O sige, tayo ay manalangin. Samahan nyo kami, ha? Panginoong Diyos, Jesus, sa oras po na ito, kami po ay lumalapit po sa inyo. Lord, minsan po, nahihirapan po kami magpatawad dun sa mga taong nakakagawa sa amin ng masama. Pero, ang turo niyo po sa amin ay dapat po kaming magpatawad. Kaya, Panginoon, kapag po kami nahihirapang mag-forgive, tulungan niyo po kami na magpatawad. At dun din po sa mga tao na nakakagawa ng masama sa amin, pinapatawad na po namin sila. Panginoon, salamat po. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.